August 14, 2025. Pasintabi lang po sa mga taong nag-claim na kanya ang performance ng healthcare ngayon, ng libre na chemotherapy, libre na dialysis. Balikan po natin ang mga batas na ginawa ni President Duterte, pero bago po tayo mag-proceed doon, tingnan po natin ano po ang sinasabi ng Biblia sa isang taong nagsisinungaling at nag-claim ng performance na sa kanya daw pero hindi naman sa kanya. Ang sabi po ng Proverbs chapter 27 verse 2, "Let another man praise you and not your own mouth. A stranger should say that you are great, not from your own lips." So, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ang Universal Healthcare po na batas ay pinirmahan po ng ating pinakamamahal na former President Rodrigo Roa Duterte noong February 20, 2019. Ano po ang aim ng universal healthcare na yan? Para po, number 1, mag-provide sa mga Pilipino ng access to quality and affordable healthcare services. Ito po ay replicate niya sa inspiration ng Davao City success stories ng healthcare. Number 2, automatic enrollment in National Health Insurance Program, including free medical consultation. So, mali po na ngayon pa lang free ang medical consultation. Tumitindig po ang aking balahibo nung magsona kasi parang lumalabas na ngayon lang nangyari ang free consultation. Hindi po. 2019 pa po ito ay libre na. Laboratory test, libre na rin po dahil sa universal healthcare na yan. Essential medicines, libre na rin po sa time pa ni President Duterte noong 2019. Ang pangatlong ginawa po ni President Duterte, expanding the coverage ng universal healthcare ay include po ang free diagnostic. Hindi rin ngayon lang yan. Hindi rin lang dahil sa claim na yan. Noong 2019 pa po ang free diagnostic services, free medical test and consultation fees. Number 4, health services. Ang access po to the full spectrum of healthcare, which is preventive, promotive, curative, rehabilitative, palliative care for medical, dental, mental, emotional, and health services. At ito po, noong 2019 ay binigyan ng 217 billion budget. Ang sunod po na ginawa ni President Duterte ay ang National Integrated Cancer Control Act. Ang mnemonic code po ay NICA. Ulitin ko po, National Integrated Cancer Control Act and the Cancer Assistance Fund, which was started and signed into law by President Duterte also in 2019. Ito po ay nag-umpisa sa East Avenue Medical Center. Ano po ang key points ng Integrated Cancer Control Act? Una, free ang chemotherapy. Hindi po ngayon lang. 2019 pa po, libre na po sa East Avenue Medical Center ang free chemotherapy with breast, lung, colon, prostate, and other related cancer. Number 2, ang pasyente po must be registered and eligible, and as of 2022, 31 po na hospitals have access to cancer assistance funds na itinalaga po ng universal healthcare ni President Duterte na batas. Uulitin ko po, ang mga success stories na to ay na-inspire
by the Davao City's practices on cancer treatment for all Filipinos regardless of financial status. Kahit mayaman, kahit pobre, ay na-access po ito dahil sa UHC na batas. Si Senator Rodante Marcoleta po ay criticize na ang consultation po ay 1,700 per capita, na ang consultation nga lang sa isang aso ay more than 2,000 pesos sa check-up. So, tinatanong po ni Senator Marcoleta paano po kinompute yung per capita na yan. As of this research, out of 102 million na Pilipinos na registered dapat sa healthcare program na yan, ay 27.8 million lang po ang enrolled at 1% lang ang nag-a-avail sa universal healthcare. Ngayon, naalala nyo si Bongo ay nireplicate din yung mga malasakit center ng Davao City. Kaya doong ma-integrate ito ang Department of Social Welfare, Department of Health, Philippine Charity Sweepstake, PhilHealth Insurance ay nag-integrate ng program ng mga malasakit center for free medical services through charity programs, Kalinga ng Bayan program at Regional Specialty Center. Now, doon po sa Southern Philippine Medical Center, Davao Doctors at saka Brookshire Hospital, naumpisahan na po ito bago pa gumawa si President Duterte ng universal health care at gusto niya makaskade ang lahat ng services na ito across the country. Okay, nationwide ng Pilipinas at hindi lang Davao. Kaya mali po na sabihin na ngayong year pa lang or ngayong leadership nangyari po yung mga libreng chemotherapy, libreng dialysis, dahil nagraran na po ito sa Davao years back and then na-replicate po ito nationwide sa time ng leadership ni President Duterte. Ano po ang mga notable laws na nagawa ni President Duterte? He signed into laws the National Integrated Cancer Control Act, the Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Worker Act, na binibigyan po ng allowance ang ating mga medical practitioners, 3,000 for low risk exposure, 6,000 for mid-risk, and 9,000 for high risk. Yung po yung mga allowances na nag-start po ng COVID sa ating mga healthcare. Kaya hindi rin po bago ang mga allowances na yan sa ating healthcare. Kasi nungalingan po ang mag-claim na during sa administrasyon na to nag-start up yan. Number 3, Department of Human Settlement and Urban Development. So, ito po yung DHSUD Act na binibigyan po ng mga gagandang housing, human settlement, and urban development ang ating poorest of the poor family. So, magkaroon po sila ng decenting buhay. Creation of Vaccine Institute and the Philippine Center for Disease Control and Prevention. Ano po yung mga bagong hospital na gawa po ni President Duterte? Ang Panabo City District Hospital, Liloan Children's Hospital, Iloilo City, Nuwing Community Hospital, Lamidan Community Hospital, Aklan Medical Center, Isaac Tolentino Memorial Medical Center, Hospital ng Maykawayan. So, ano po yung mga na-upgrade naman? Ito yung mga hospital ng Lipa, Rojas, Concepcion, Davao Regional, and Baguio Medical Centers. Ano po yung na-expand? Ang
Government Faustino ND Memorial Hospital from 100 to 500 beds. Pangasinan District Hospital from 150 to 250 beds. Ang Palawan Hospital from 100 to 400 beds. Ang mga notable na laws na ginawa ni President Duterte relative to upgrading of the hospital. Ito po yung mga batas ng Northern Mindanao Medical Center na upgrade po ang 600 to 1,200 beds. Vicente Soto Memorial Medical Center 1,200 to 1,500 beds. Dr. Paulino Memorial Research and Medical Center 400 to 1,000 beds. At in summation po, nakagawa siya ng 28 na laws signed related to hospital development, 8 laws creating new hospitals, 28 laws increasing bed capacity. Kaya po, bago po tayong maniwala, mag-research po tayo, at kayong mga vloggers na kagaya ko na nag-correct po, wag natin naman baliwalain. Ang una nating gagawin, mag-research po tayo sa mga claims at ibangga po natin sa tunay na factual data and information. Thank you for reaching this far and listening. Ulitin ko po, kinokorek ko po yung mga claims na hindi tama dahil ang totoong nagkaroon ng mga libreng chemotherapy at dialysis ay sa time pa po at ng mga allowances ng ating hospital workers ay sa time pa po ni President Duterte during his third year, 2019, February. So, salamat at kayo'y patuloy na nag-follow sa aking mga video upload.